niya rito yung itsura ng priestly service niya na very dedicated siya sa kanyang mission na magpalakas ng mga mananampalataya ni Kristo sa iba't ibang church at sa iba't ibang lugar, at nakita nga natin yung kanyang holy ambition na i-preach ang gospel sa mga bayan na hindi pa nakakarinig ng gospel. Kaya naman, ito yung reason kung bakit nade-delay siya na makapunta sa Rome. So, ginagawa niya dito, dahil sa kagandahan ng kaluwalhatian ni Kristo, ginawa niya ito dahil ito na yung kanyang tinetreasure at hindi na yung kanyang mga pedigree or yung kanyang mga accomplishments, pero ang kanyang tinetreasure na ngayon ay yung pag-set apart sa kanya sa grasya ng Panginoon para sa napakagandang gawaing ministeryo ng Ebanghelyo na magagamit siya ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Kailangan na mabigyang emphasis rin natin dito na ang binibigay ni Paul na kautusan at mga mandates dito ay exclusive sa mga believers sa Rome. Hindi ito para sa lahat ng tao sa Rome. At ito ay galing mismo sa Diyos, hindi lang dahil sa kanyang sinabi, dahil siya lamang ay tagahatid ng mensahe ng Panginoon sa kanila. Hindi lang ito para magkaroon lang ng mere na kaayusan doon sa church na yon, pero God wants a total dependence from them. And God wants a total submission from them, at ito ay expressed sa kanilang service at relationship sa bawat isa. Kaya sinasabi ni Paul sa previous verses dito sa chapter 15, alam niya na may alam na sila. Alam niya na meron na silang hangarin na magsumamba at may mga kailangan na silang, kaya na nilang mag-admonish, pero still they need to hear and learn yung mga sasabihin ni Paul dito. Emphasizing na hindi sila dapat dumepende sa kanilang alam at hindi sila dapat huminto sa kung ano ang meron sila. They have to grow as a church into maturity para sa love and edification sa church. At ito yung sinasabi niya rin sa Ephesians 4:15-16. Since they are connected, nahirapan ako, and rooted from Christ, sila ay pinalalago ni Kristo na para maging kawangis ni Kristo sa pag-iisip, sa ugali at pamumuhay, na makikita natin sa kanilang pagiging isa, may pag-ibig at iisa lang ang desire. Ito ay ang pagkakaroon ng pagluwalhati kay Kristo at ma-preach ang kaluwalhatian na yon sa pamamagitan ng church. Kaya again, mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating passage this morning sa Romans 15:25-33. Romans 15:25-33. And this is the very word of God. At present, however, I am going to Jerusalem, bringing aid to the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. For they were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings. When they therefore I have completed this and have delivered to them what have been collected, I will leave for Spain by way of you. I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessing of Christ. I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf, that I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints, so that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company. May the God of peace be with you all. Amen. This is the very word of God. Everything will fade and will fail, but His word will remain forever. Tayo po muna ay manalangin. Ama, tunay na ikaw ay dakila sa aming binasa. Tunay na ito ay kalooban mo na marinig namin. Kaya huwag niyo pong hayaan na hindi po namin ito matutunan at magkaroon ng confusion sa amin. Tulungan niyo po kami by your Spirit
na ma-enlighten kami sa iyong mga salita at ma-convict ang aming puso sa mga kasalanan na along the way makikita at marereflect namin. Maraming salamat po muli. Ikaw ang maitaas at mag-glorify sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so Happy Father's Day. Tayo ay nagdiriwang. Wala namang pong masama na magdiwang ng i-honor yung ating mga ama na pagpapakita na mahal natin sila at ina-acknowledge at ina-appreciate natin yung kanilang paghihirap, pagtataguyod sa atin. No? Tayo bilang mga anak. So, ganito po yung puso ni Pablo na parang siya ay naging ama sa mga taga-Roma, na siya ay gumabay sa kanila, nag-serve sa kanila at nag-pray. So sa ama, sa mga aspiring na ama, tayo po ay gagabay sa ating mga pamilya, tayo ay magsaserve wholeheartedly sa ating mga pamilya at tayo ay mananalangin sa ating pamilya. So hindi natin pwede na hindi natin sila ipanalangin. Dahil ito sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng gospel. Ito yung sinasabi ng passage na binasa natin kanina. Pinapakita ni Apostle Paul yung commitment niya sa gospel. At ito yung tinuturo niya sa Church of Rome. Ito yung commitment niya na hindi lang ito basta individual na commitment, pero bilang corporate or partners sa gospel. Ito yung tinuturo niya sa Philippians 1 verse 5. That Paul is thanking God for their participation and partnership in advancing the gospel, the good news regarding salvation from the first day they heard it until now. So, the Philippians are in partnership in the gospel from the first day na narinig nila ang ebanghelyo kay Paul. At pag sinabing partnership in the gospel, ito ay both comforting fellowship kasama si Paul, ibig sabihin may communion, may pananalangin, at may pagtulong sa ministeryo, at gracious contributions, ibig sabihin sila ay nagsusuportahan ng mga pangangailangan nila. So nagpapasalamat sa Diyos si Pablo, hindi lang dahil palagi silang dumadalo ng church every Lord's Day, hindi dahil sila ay nagkakaisa, at pare-pareho ang personalidad nila. Hindi dahil pare-pareho ang hilig nila, pero nagpapasalamat si Pablo dahil sila ay nagkakaisa at nagsasama-samang nakikibahagi at nakikinabang sa gospel. Sila ay sama-sama sa misyon at paglilingkod sa ebanghelyo. Sila ay nagkakaisa sa pamumuhay, sa pananampalataya, at iisa lang ang kanilang layunin, at ito ay ang pagsulong ng kaharian ng Diyos. So in short, ang pagkakaisa ng iglesia ay nakaugat sa sama-samang pakikibahagi nito sa ebanghelyo ni Kristo, hindi sa kung anong bagay. Kung yan ay sinimulan natin o ginagawa natin sa ibang bagay, lilipas yan. Tatama rin tayo at hindi na natin maisustain. Pero kung ang gospel, ang ating pundasyon, ito dito naka-core ang ating unity, sustain tayo ni Kristo. Dahil ang sustenance ay galing sa labas, hindi sa atin dito sa loob. Kaya ito ang mensahe na tinitignan natin ngayong umaga. Our unity as a church grows stronger as our partnership in the gospel deepens. Meaning, the strength of our church unity is rooted in the depth of our partnership in the gospel. Or as we share more fully in the work of the gospel, our unity as a church becomes stronger. The more now we are committed sa gospel works, mas tumitibay ang unity natin as a church. We can say na mas lumalalim ang pundasyon ng fellowship ng isang church as they are joined together sa gospel work, and mas magpo-flourish ang church kung sila ay nagkakaisa sa edification ng church at advancement ng kingdom ng Panginoon. Ito pala ang partnership in the gospel. At may dalawang katotohanan tayong dapat tignan dito, mga kapatid. Una,
Gospel partnership in physical needs through provision. Ang pagkakaisa sa ebanghelyo sa pagtugon sa pisikal na pangangailangan. Pangalawa, gospel partnership in spiritual needs through prayer. Ang pagkakaisa sa ebanghelyo sa spiritual na pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin. So una, let's consider muna yung gospel partnership in physical needs through provision. Alam natin na nilalatag dito ni Paul yung kanyang plano ng misyon sa Spain at dadaan muna siya sa Rome para i-meet ang mga believers doon. Pero alam din natin na bago siya dumaan sa Rome, siya muna ay daraan sa Jerusalem. Okay? So, Jerusalem, Rome, Spain. Yan yung kanyang plano. Dadaan muna siya sa Jerusalem para magdala ng tulong at i-meet sila ang mga believers doon. So, yan ang sabi sa verse 25 to 27. Sinasabi ni Paul na he will bring aid na binigay mula sa church ng Macedonia at Achaia para sa church ng Jerusalem. Kung susundan natin yung narrative ng Acts 20, andito yung nagpapaalam si Paul sa elders ng Ephesus bago siya pumunta ng Jerusalem. Okay? Kasi pinaprompt siya ng banal na spirito na pumunta ka sa Jerusalem. And at the same time, nag-warning ang Holy Spirit sa kanya na ito ang iyong mangyayari sa iyo doon. Ito dadanasin mo, imprisonment at pighati at yung mga dangerous na sitwasyon. So, kahit na ganyang alam niya sa pagpunta niya ng Jerusalem, hindi man lang siya huminto at hindi siya natakot sa kanyang ministeryo. Then sa Acts 21:17, ito na yung dumating siya sa Jerusalem na winelcome pa nga siya ni James ng may kagalakan. So again, yung tulong na dala ni Paul ay para sa mahihirap na believer sa Jerusalem. Tama? Kung matatandaan natin sa Acts 2, nung pagkatapos nilang marinig ang gospel preaching ni Peter sa Jerusalem, sa gates of Jerusalem, sila ay nabaptize at sila ay naging devoted sa bawat isa. Binenta nila yung kanilang ari-arian para ipatulong sa mga mahihirap na mananampalatayano. Then sa verse 26 and 27, dito sa Romans 15, may emphasis doon si Pablo na dalawang beses niyang inulit. Ito ay ang salitang please. So sinasabi dito ni Paul, yung mga Christians do sa Macedonia, Achaia, then pumunta siya sa Jerusalem, then Rome, sila ay pleased na mag-contribute ng kanilang mga resources para do sa mga nagugutom at mga naghihirap sa Jerusalem na nagbenta ng ari-arian nung Acts 2. Ibig sabihin, yun yung naging parang ng Acts 2 eh. Parang naging pamumuhay na nila na ang kanila ay in-share na sa mga mahihirap. Kaya sila ngayon, syempre, nagugutom sila. At nalaman natin ni Pablo, hinihingi niya ng tulong ito sa mga mayayamang mga churches, katulad nga ng Macedonia, at ibibigay din dito sa Jerusalem. Okay? So, sinabi pa ni Pablo dito na hindi lang sila pleased, hindi lang sila nagagalak sa kanilang pagtulong at pagko-contribute as if they owe it sa Jerusalem. Para may pagkakautang pa sila sa Jerusalem. So nakita po ba natin yung sense ng obligasyon na nila na tumulong sa Jerusalem? Bakit po kaya, mga kapatid? Kasi sa verse 27, sabi rito, for if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they sought also to be of service to them in material blessings. Ano meaning nito? We have to recognize ang mga tulong na dala-dala ni Pablo na itutulong niya sa Jerusalem ay from Macedonia at Achaia. Ano ba ang Macedonia? Sila ay mga Gentiles. Sila ay mga Gentile Christians na tutulong sa mga taga-Jerusalem na mga Jewish Christians. So meaning, sinasabi dito sa verse 27,
Since ang Gentiles ay nag-benefit sa evangelism at pag-share ng spiritual blessings ng mga Jewish Christians, sa kanila, sila naman ang mag-share ng tulong ng material blessings nila. Parang sinasabi dito ni Pablo, nagkaroon ng mutual na pag-share ng blessings. Ang Jewish Christians ay pagbabahagi ng spiritual needs. Then ang Gentiles naman ay tumutulong para maabot yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw ng mga sa physical na aspeto. So this is telling us na nagkaroon ng co-laboring sa gospel. The glory of the gospel drives believers to co-labor in its ministry. Meaning, the gospel fuels us to labor together as sa advancement nito. Kaya naman, ang Macedonia at ang Achaia, they are pleased to help. They are pleased to meet the needs ng mga taga-Jerusalem, hindi para tumanaw ng utang na loob, hindi para bayaran yung shinare sa kanila ng mga taga-Jerusalem, pero they are blessing them as their gratitude to God. Sinishare nila yung kanilang mga resources dahil sa thankfulness nila sa Diyos, and they are co-laboring sa ministeryo doon sa Jerusalem. Meaning, they are supporting na marami pang matulungan at maabot ang pagpipreach ng katotohanan mula doon sa Jerusalem Church. So hindi lang ito merely sa paglago, sa pagbibigay pala. Hindi lang ito sa pagiging matulungin ng isang tao para mabigyan lang ng pangangailangan yung mga mahihirap. Hindi lang ito doon. Kasi kahit pagano, kayang gumawa nun eh. Kayang tumulong, pero ito ay para sa gawain ng church, para masustain ang ministry ng gospel sa Jerusalem. Kaya they are pleased to support para marami pang maabot ang gospel sa Jerusalem at marami pang mag-worship kay Kristo at magpasalamat sa natapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya pala nasabi ni Paul sa 2 Corinthians 9 that God loves a cheerful giver. Dinig natin ito. Pero hindi lang ito basta pagiging masaya. Hindi lang ito pagiging maluwag sa puso. Pero dahil ito ay rooted sa gospel, ito ay dahil sa nagpapasalamat sila sa Diyos sa natanggap nilang biyaya sa Ebanghelyo. Sabi niya ni Paul sa 2 Corinthians 9:12, "For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God." Meaning, though ang pagbibigay ay may horizontal benefit, ultimately, ito ay vertical purpose ng Diyos at ito ay to worship Him. Then sa 2 Corinthians 9:13, pagkatapos ng 12, sabi ni Paul doon sa mga taga-Corinth na yung recipient ng tulong na tinulungan ng mga Corinth ay i-glorify nila ang Diyos. Sino yung recipient? Yung Jerusalem. So nakikita natin yung narrative, no? Nabubuo na sa atin yung tulong from Corinth na sinasabi pala doon sa God loves a cheerful giver ay ang Jerusalem. At hindi lang sila nagbibigay ng thanksgiving sa Diyos, itong mga Corinth, itong Macedonia, pero pati yung mga taga-Jerusalem ay papupurihan ng Panginoon. So again, hindi pala nag-worship ang nagbibigay, pero pati yung makakatanggap ng tulong or ng offering ay magpo-produce din ng worship sa Diyos. Dahil nakikita nila yung kilos ng gospel na nagtatrabaho practically sa temporal needs nila. So this is making us see na mutual ang sharing. Dahil mutual ang basis ng pagtutulungan. Ito ay nakaugat sa thanksgiving and worship sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. So ang point natin,
Offering that is deeply rooted in the surpassing grace of Christ is an act of worship. Offering that is deeply rooted in the surpassing grace of Christ is an act of worship. Ito yung nais na ituro ni Paul sa mga taga-Roma sa atin ngayon. Kahit sa atin ngayon, SGRPC, na matransform ang perspective natin sa pagbibigay. At makita ito sa kalwalhatian ng gospel. Dahil kung ito ay out of thankfulness sa biyayang kaligtasan na meron ka ngayon, kung ito ay thankfulness sa pagsustain sa iyo ng Panginoon araw-araw, at kung ito ay out of thankfulness sa habag niya sa atin na palaging bago kada araw, kada umaga, ito talaga ay magdudulot ng cheerfulness sa atin. Ito ay glorifying sa Diyos dahil you are pleased na magbigay, hindi dahil masiyahin ka o nagiging mapagbigay ka na o nagiging matulungin ka na, pero yung pagbibigay na natin ay nakatutok sa persona ni Kristo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yung pasasalamat natin ay nagiging realization na wala na sana tayo dito ngayon. I mean, kung yung ating pag-worship at pagiging thankful sa Diyos, makita natin yung gospel ay nag-produce sa atin ng pananampalataya na hindi sana tayo nandito at nakikinig at sumasamba sa Panginoon. Andun pa sana tayo sa mundo, nagre-rebelde sa Kanya, lumalaban sa salita niya. Andun pa sana tayo sa lumang tayo na alipin ng kasalanan at kabilang sa anak na deceiver na si Satan. Hindi ba tayo nagpapasalamat sa ginawa niya na mabiyaya niyang pagligtas sa atin? Na wala tayong kinailangan ng gawin para maligtas tayo dahil tinapos na ni Kristo sa krus. Sa John 19, it is finished ang ating redemption. Hindi ba tayo madadala sa pagsamba na express sa ating pagbibigay? Alam kong sensitive tayo sa usaping ito. Alam kong na-distort sa isip natin ang salitang pagbibigay, pero sa providence ng Panginoon ay pinadaanan sa atin ng Diyos para aralin at i-preach ito. Alam kong in a way, cringy sa atin ito, pero itinuturo sa atin na ito ay dapat mabago ang isipan at yung ating motivation pagdating sa aspeto ng offering. Dati ang alam ko, kailangan magbigay para tayo ay biyayaan ng marami ng Diyos. Pero mali pala. We give our offerings dahil nakatanggap na tayo ng biyaya at nagpapasalamat tayo sa natanggap na yon. Akala natin dati, the more na malaki ang bigay natin, mas nasisiyahan ng Diyos. Pero wala pala ito sa halaga. Ito ay nasa tamang puso. Ito ay nasa tamang motibo. Sabi ng isang preacher nga, kung yung offering na yan ay galing sa isang napipilitang puso, please, itago mo na lang ulit yan sa iyong bulsa. Unless ang motivation natin ng offering ay galing sa pasasalamat sa Diyos at sa kanyang katapatan, at ang motibo natin ay para maging co-laborer tayo ng pagsulong ng gospel, ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kung meron ka bang ibang motibo doon, mga kapatid, sa iyong pagbibigay, we have to repent. Dahil hindi yan ang disenyo ng pagbibigay sa Panginoon. Ngayon, malaya na tayo sa kaisipan na hindi tayo magbigay na pinipilit. Pero yung ating motivation ay humuhubog na or hubog sa kung ano ang kalwalhatian ng gospel. Na maiisip mo, kulang pa talaga ito at wala akong pwedeng ibang tapat sa nakuha nating biyaya kay Kristo. Ang problema, mga kapatid, kaya tayo hindi pleased sa pagbibigay o sa ating offering kasi hati ang isip at puso natin. Hindi una ang gospel sa buhay natin.
Maraming kahati ang gospel sa puso natin. Kahati nito yung maraming non-essentials sa kaharian niya. No, dito. Kaya ang ending, may bitterness tayo sa pag-o-offer. At kung may bitterness tayo, meaning nito, kung ano lang yung kaya natin o kung ano lang yung pwede natin or kung ano lang natitira-tira. Hindi natin inahanda yung offering natin gaya ng paghanda natin sa mga wants natin. Di ba? Pag meron tayong wants, hinahanda talaga natin. Pero we must understand na ang glory ng gospel will transform hindi lang ilang portion ng ating buhay, pero pati yung ambition, pati yung aim natin sa ating buhay, at kasama na rin dito yung ating resources. Acts 2. Sila, after nilang makita ang kadakilaan ni Kristo, na si Kristo ay pinadala para pagkamatayan ng mga kasalanan na ginawa nila, sila ay nanampalataya sa gospel, and as a church, they devoted sa isa't isa. At kasama nga dito, yung solidarity, yung pagbibigay, at ito ay yung communion at fellowship nila. Hindi lang ito sinasabi na spiritual ang fellowship, kailangan ito rin ay tangible. Ito rin ay may applicatory sa ating buhay. They commune, hindi lang spirit sa prayer, hindi lang sa word ng Panginoon, pero kahit sa mga tangible things. Again, ibinigay or binenta nila ang kanilang mga ari-arian for the sake ng mga mananampalataya ni Kristo. Nawa makita natin na ang resources natin ay hindi sa atin. Lahat ito ay in-entrust sa atin at steward lang tayo ng Diyos para dito. Ito na ay para sa needs ng church, kung paano ito isusulong ang gospel. Ito na, ang resources na pala natin ay ang pagtulong natin sa mga needy sa church, mga needy, mga nangangailangan, para kung meron tayong matutulungan na nangangailangan ipagamot, merong resources at makukuha na sila ay maaagapan at matutugunan sa pangangailangan. In short, ito na ay alang-alang sa ating kapatid. Hindi na para sa enjoyment natin, dahil we love them. At ito rin dapat yung maipakita natin sa kanila, ang praktikal na pagtugon at pagbigay ng pangangailangan sa kanila. Ang question, may mga bagay ba tayong mas tinetreasure sa gospel na mas pinaglalaanan natin ng mga resources natin? Kamusta yung puso natin sa offering? Are we well pleased sa pagbibigay and as if we owe to the needy? Ang motibo ba natin ay maging co-laborer sa pagpapahayag ng gospel and to help the needs ng church? Nagtutulungan ba tayo sa pag-share, sa contribution, na magkaroon ng resources para sa pangangailangan ng bawat isa? Yes, hindi yan kailangan ng Diyos, pero kailangan yan ng kapatid mo. At yan ay ginagawa mo hindi lang para sa kanya per se, pero ginagawa mo yan para sa kaburihan niya. So ang challenge, let the gospel be the basis of our offering. Ang maging substance at foundation kung bakit tayo nagbibigay ay ang ebanghelyo. Dahil kung ito ay embedded sa gospel, may i-correct tayo sa maling motives natin sa pagbibigay. Maituturo tayo muli kay Kristo at sa kanyang ginawa. At kung nahihirapan tayo magbigay ng may kagalakan, and we are tempted na i-neglect natin ang duty sa aspeto na ito, nawa, i-focus natin ang mata natin kay Kristo. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang buong buhay, buong sarili, hindi tira-tira. Hindi rin nagdalawang isip ang Ama na ibigay ang kanyang anak sa ating makasalanan. At hindi siya nagdalawang isip na maging co-heirs
natin si Kristo sa kanyang yaman. Hindi rin nagdalawang isip ang banal na Espiritu na i-apply lahat ng spiritual blessings sa atin by faith. Mahuhubog ang pagbibigay natin, pagtutulungan natin sa glory na ibinigay sa atin ng gospel. At hindi lang ito sa pagkakaisa, sa pagbibigay, sa material na bagay, ang pagkakaisa sa ebanghelyo ay meron lalo na sa spiritual na aspeto. At ito ay sa pamamagitan ng pananalangin. Number 2, gospel partnership in spiritual needs through prayer. Ang pagkakaisa sa ebanghelyo, sa spiritual na pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin. Sabi sa verse 30, makikita natin yung foundation ng prayer ni Paul dito, at ito ay Trinitarian. I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf. So meaning, he is acknowledging that every person of the Trinity in his prayer. Paul is acknowledging na they have the same mediator sa prayer, at ito ay ang Panginoong Hesukristo. Paul is acknowledging also na they have the same Spirit na nagbigay sa kanila ng pag-ibig at nagbabind sa bawat puso ng mananampalataya. Kaya sila ay able magbigay at sumuporta sa bawat isa. And Paul is acknowledging that they are praying to the same God, the Divine Father. This is to say that they are all brothers and belong to the household of God. Sinasabi ni Paul sa kanyang readers na sa gospel ministry at sa warfare nito, di pwedeng hindi dumepende sa triune God sa pamamagitan ng panalangin. Hindi siya pwedeng umasa sa kakayahan niya, sa experiences niya, sa lahat ng alam niya at natutunan niya, dahil ang pag-asa niya lamang ay matatagpuan sa Kanya at sa ating dakilang Diyos. And if we can recall, sabi ni Pablo sa first chapter ng Romans, verse 9 to 10, he is not ceasing in mentioning them in his prayer. Dito naman sa verse 30, Paul is urging them to pray with and for him. Dahil Paul knows, ang prayer ay hindi madaling gawin. Hindi porket si Paul ay apostol, madali na sa kanya manalangin. He struggled. May paglaban sa pananalangin sa time niya. And dito natin makikita, yung pagkakaisa natin sa gospel ay ang pagtutulungan sa panalangin. Then mahirap ito gawin na mag-isa. Kaya very encouraged ako pag tayo ay nagpapanalanginan. Every Lord's Day sa hapon, nagsasabi tayo ng mga prayer concerns. At encouraged ako pag tayo ay nagme-message, nagbibigay ng mga prayer concerns through messages. So, bakit? Hindi lang ito para ma-soothe ang ating sarili. Pero I have to note, prayer propels the work of gospel ministry. Ito yung nagdadrive, ito yung nagtutulak, ito yung nagfufuel para sa gospel work na ibinigay sa atin. Meaning, empowered si Paul sa kanyang mission as apostle sa pamamagitan ng panalangin niya at pananalangin sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Kaya dito sa verse 31, makikita natin, ito yung petition ni Paul sa kanyang panalangin, na siya ay ingatan at protektahan sa mga kaaway niya at maging benepisya ng pagbisita niya sa Jerusalem. Ito yung sinasabi niya sa Acts 20, verses 22 to 23, na winawarningan siya ng Holy Spirit na sa kanyang pagpunta sa Jerusalem. Na naghihintay sa kanya doon ay pagkakulong at matinding paghihirap. Kaya Paul is appealing. Nasaan siya? Bago pa siya dumating sa Jerusalem nito, naisusulat niya. Nagsusulat na siya dito sa Rome, no?
dito sa itong sa Romas na ito, dahil nawala ako. Then si Phoebe, pinadala niya na yung sulat na ito, papunta sa Rome, tapos siya papunta ng Jerusalem. So nakita niyo may parang pagganon. Parang ano ba yun? Yung pinapanood natin kay Walker. Ayan, so may parang pag-part ng directions. Papunta yung si Phoebe sa Rome, siya naman papunta pa lang ng Jerusalem. Kaya sabi niya sa sulat, sa Rome, ipanalangin niyo ako, natanggapin ako ng Jerusalem, mga Christians doon, at ingatan ako sa mga kaaway ko doon. Alam natin na anticipated ni Pablo na yung opposition sa kanya ng mga non-believers na Jews doon sa Jerusalem. At humihingi rin siya ng panalangin na tanggapin yung kanyang mga regalo ng mga conservative at legalistic na Jewish Christians sa Jerusalem. Di ba may dala-dala siyang regalo? Ano ba nangyayari nung time na yon? Nung time kasi na yon, bago pa man siya makarating sa Jerusalem, may mga rumors at accusations na binabaliwala na raw ni Paul ang Decalogue sa maling context dahil tinuturo na daw niya by grace alone. So wala na daw lugar ang batas o kautusan ng Diyos mga time na yon. Kaya itong mga legalistic, itong mga conservative na Jewish Christians sa Jerusalem, galit sila kay Paul. Kaya imagine yung nag-aabang kay Paul. Mga non-believers na kaaway niya, mga Hudyo, Jewish religion, at yung mga Jewish Christians na naniniwala na iba yung ginagawa ni Pablo. So ito yung naghihintay kay Paul. Though handa naman siyang mamatay sa gospel, alang-alang sa pagpapahayag kay Kristo, pero still, Paul is urging them to pray for deliverance, for protection. Bakit? Bakit siya nagpe-praise, humihingi ng prayer sa Rome para siya iingatan dito sa Jerusalem? Para makarating siya sa Rome after niya ng Jerusalem, na mamimit niya ang mga taga-Roma at doon ay magdadala ng joy at refreshment sa kanya. Nakita po natin, from dito sa Jerusalem, gusto niya, makaabot siya dito sa Rome at maka-fellowship sila. At alam natin, magpapass-by siya dito at pupunta doon sa Spain. So tinuturo dito ni Pablo yung pagsusuportahan ng needs at pananalangin sa Rome. Dahil pagdating niya dito, inaasahan niya na pag humingi na siya ng tulong, papunta na siya sa Spain, meron na siyang kasama, makakatulong sa ministeryo, meron na rin siyang mga financial supports na rin doon na makakatulong sa ministeryo at mananalangin para sa kanya dahil sa makakatulong din sa advancement ng ebanghelyo. Napakaganda. And we can notice verse 31 to 32 that I may be delivered from the unbelievers in Judea and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. So that, verse 32, by God's will I may come to you with joy and refreshed in your company. Ano sinasabi? Paul, though may plano siya, acknowledge pa rin niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Kung loloobin ba ng Panginoon na ma-meet niya pa rin at makapunta siya sa Rome. Baka kasi hindi na nga siya makaalis ng buhay dito sa Jerusalem. I think 2 years siyang nakakulong dito sa Jerusalem. Then pumunta siya sa Caesarea. Then yun nga, in chains na siya sa Rome. So nakita po natin yung plano niya ay nakasubmit pa rin, subservient pa rin sa plano ng Diyos, sa overarching na plano ng Diyos sa kanyang purpose or sa kanyang creation. So ang prayer ay means ng Diyos para sa atin, para tayo ay makapag-commune sa Kanya at hindi ito para ma-align ang Diyos sa will natin. Pero ito, ang prayer ay para ma-align tayo sa kalooban ng Diyos sa kanyang ministeryo. Dito po tayo nagpe-fail kadalasan. When we pray, ina-align natin ang Diyos sa kung ano yung gusto natin.
Binebend natin ang Diyos. Itinuturo natin na gawin niya kung ano yung kalooban natin. Nakakalimutan natin na ang panalangin ay ang pagre-redirect kung ano ang dapat nating lakaran at dapat nating gawin. Ito ang mag-expose na, ay, selfishness pala ang aking prayer. Hindi pala ito tungkol sa aking kapatid. Hindi pala ito tungkol sa advancement ng kanyang ministeryo. So nakita niyo po yung pagkakaisa sa Ebanghelyo. Ito ay sa pananalangin. Tinuturuan ni Paul sila, mga taga-Roma at tayo ngayon, na manalangin. Hindi lang para sa ating sarili, pero para magpanalanginan tayo sa bawat isa. Prayer, this is my point, prayer is vital to the work of the gospel because it unites our hearts and aligns them with God's purposes. Ano ibig sabihin? Hindi tayo titigil magplano, magdesisyon, pero tayo ay nananalangin para makita natin kung ano yung mga maling plano at desisyon natin as a church. Kaya napakahalaga ng panalangin sa atin bilang iglesia. Meaning very vital ang panalangin dahil on guard tayo palagi at watchful tayo kung meron tayong magagawang kasalanan, magagawa tayong mga hindi niya kalooban, o makakagawa tayo ng mga bagay na magdudulot sa kasiraan sa atin or sa kanyang iglesia. At kung ang Diyos ang nagtatag at nagbigay sa atin ng church, siya ang naglagay sa atin sa church, kailangan nating manalangin para malaman ang kalooban niya dito sa church na ito. Again, hindi sa atin ang church. Pero reality talaga, katulad ni Paul, sabi niya, samahan siya sa pag-struggle at pag-strive sa prayer. Hindi lang sila yung nakakaranas nun. Tayo, lalo, ngayon. Dahil madali tayong ma-disalign sa kalooban ng Diyos. Dahil sa indwelling sin. Sa paggawa ng mga pagde-desire ng mga unpleasant sa kalooban ng Diyos. Nadidisalign tayo sa kalooban ng Diyos dahil sa temptation at fear sa ministry. Nadidisalign tayo sa kalooban ng Diyos dahil undivided palagi ang puso natin. Ang dami natin gusto. Ang dami natin gustong unahin. Pero nakita niyo si Pablo, consistent siya sa kanyang plano. At kung hindi mangyari yun, alam niya, kinikilala niya na ang Diyos ang nag-cause ng hindi or pag-delay ng kanyang plano. Madali tayong ma-distract sa focus natin sa gospel. Madali tayong maentay sa mga ino-offer sa atin sa paligid natin. Na seemingly, beneficial sa akin ito. Pero alisin mo yung maskara niya. Ito pala ay kasalanan at makakasira sa ating kaluluwa. So pag tayo ay distracted at disaligned sa kalooban ng Diyos, we neglect to pray. Kaya ang minomortify na sin dito, prayerlessness. Dahil as Christians, we are commanded to pray to God. At kung hindi natin ginagawa ang panalangin, we disobey Him. At kung when we disobey Him, we are committing sin. We are sinning. Kaya nga sabi sa 2 Samuel kanina, sa binasa 12, na sabi ni Samuel, kasalanan na hindi ipanalangin ang congregation or ang people of God. Kailangan ba niya yung prayer natin? Hindi. Pero ang nangangailangan nito ay tayo. Tayo ang nagbe-benefit nito. Kapag walang prayer, we end up sa mga foolish na decisions at actions. We act hastily
We act ignorantly na as if hindi natin alam ang katotohanan. Inosente tayo sa dapat nating gawin. Dahil hindi tayo reminded na dapat tayo ay magtiwala at magpasubmit sa kapangyarihan ng Diyos at sa sovereignty ng Panginoon. At lalong problema natin ito. Iniisip natin, sovereign naman ng Diyos. Bakit pa ako mananalangin? Alam natin na alam na ng Diyos ang lahat, kontrolado niya ang lahat. Why pray? Kaya ang result, napakaliit ng tingin na natin sa panalangin. At nine-neglect na lang natin ito ng ganun-ganun lang. Kaya ang sinasabi sa atin dito, i-treasure natin ang panalangin. At knowing na meron tayong gantong weaknesses at tendencies na mag-neglect ng panalangin, we must understand na ganun din ang mga kapatid natin. Meron din silang weaknesses na katulad nito. Nakikipagbunurin sila sa kahirapan, nakikipagbunurin sila sa panalangin. Kaya this is teaching us to pray for one another. Huwag tayo dumepende sa sarili natin. Alam niyo po, arrogance ang pag-iisip na kaya ko na ito. Huwag niyo na akong alalahanin. I can pray and I can talk to God alone. Hindi ko na kailangan yung prayer niyo. Mabuti pa ay panalangin niyo na lang yung mga sarili niyo. Arrogance po yun, mga kapatid. Huwag po tayong maging kampante na ganito. Dahil pag tayo ay naging ganito na at wala na tayong pinagsasubmitan ng ating mga prayer concerns. Proverbs 18, most likely, ginagawa mo na yung mga ayaw ng Panginoon. Most likely, ikaw na ay unti-unting na lulunod sa quicksand or sa kumunoy ng kasalanan. Huwag tayo maging kampante. Dahil yan ay gagawing foothold ni Satan sa paglayo mo sa fellowship at communion ng kabatiran. And we cannot say na we love them. Kasi ang great expression, kung tayo ay umiibig talaga sa mga kapatid natin, ay ipanalangin sila. So how can we say na we love them kung lalayo tayo sa expression ng pag-ibig natin sa kanila? Napakahirap manalangin ng sincere, ng fervent, ng earnest na hinihingi ng Bible. Kaya kailangan natin ng bawat isa na ipanalangin tayo, na ma-refresh tayo sa kanilang pangangamusta at panalangin sa atin. Kaya kung nahihirapan tayong manalangin, we must look to Christ. Si Christ, before niya gawin ang pagmiministeryo niya, He spent time sa pag-aaral at sa pananalangin. Then sa bawat pagmiminister niya sa 3.5 years, siya ay nag-isolate at para lang makipag-commune sa Ama, sa panalangin. And then before siya arrestuhin, para litisin, siya ay nanalangin sa Garden of Gethsemane. At bago siya malagutan ng hininga sa krus, siya pa rin ay nananalangin. Nakikipag-commune pa rin siya sa Ama. To think na Diyos na si Kristo, pero ganito na lang ang commitment niya sa panalangin sa Ama. Tinitignan niya na ito ang pinakamahalagang meron siya ng mga panahon na yon, ang makakommune ang Ama. Tayo, ano ang pinakamahalagang bagay sa ngayon para sa iyo? Ito ba ay makommune mo? Maka-fellowship mo ang Ama through prayer? At ito rin ba ay expressed sa iyong panalangin sa ating mga kapatid? Reflect po natin. Kaya ang challenge, we must imitate Christ prayerfulness as His dependence to God's will, as it is His dependence to God's will. Gayahin natin kung paano yung fervency ng panalangin ni Kristo.
as his expression sa dependence niya sa banal na Espiritu at sa Ama. Si Paul is fully dependent sa kalooban ng Diyos. And he knows dapat din yun ang umiral sa mga churches sa Rome, sa mga Christians sa Rome. Hindi siya confident dahil siya ay apostol at magaling siyang manalangin. Pero siya ay nare-refresh at encourage sa mga panalangin ng mga taga-Rome. Pero ang ultimate na confidence niya, hindi nanggagaling sa panalangin sa Rome. Pero yung confidence niya ay yung intercession sa kanya ni Kristo, na ngayon ay nasa tabing trono ng Ama, na ngayon ay kada segundo ay nananalangin sa buhay natin at para sa church na itinatag niya ngayon. Paul knows that Christ is praying for him. Kaya alam niyang, kaya may answered prayer siya, hindi dahil ginrant ng Ama sa kanya ang kanyang panalangin, pero tinitignan niya ito, na ang panalangin ni Kristo sa kanya ay ginagrant ng Ama. Imagine, ang John 17 ay granted ng Ama at ina-apply sa atin ngayon. Huwag nating dependehan ang ating panalangin na ito ay source, na ultimately source na bakit tayo nagka-grant sa ating panalangin. Pero lagi nating isipin, kaya tayo nandito at nagka-grant yung ating panalangin, that granted prayer si Kristo sa kanyang Ama. Anong ibig sabihin nito? Hindi suntok sa buwan ang pananalangin sa bawat isa. Meron pa ba siyang pag-asa? Parang makulit siya eh. Ikaw na lang bahala. God sa kanya. Sabi dito, we have to pray honestly, sincerely para sa ating mga kapatid. Kailan mo huling pinanalangin ang iyong kapatid ng may pag-ibig, na as if ikaw ang nakakaranas ng kanyang paghihirap, as if ikaw ay nasa kanyang sapatos, nakakaramdam ng sakit, deep pains, ng sufferings and afflictions na meron siya. Kailan? Ganito po ang dinesign sa atin ng gospel. Dinesign niya ang church, ang pagkakaisa sa church, hindi lang basta maging masaya tayo sa company ng bawat isa, sa companion ng bawat isa. Yes, kasama yon, pero ultimately, ito ay sa pagtutulungan, pagbibigay ng sarili, pagbibigay ng oras, pagbibigay ng effort, pagbibigay ng buhay sa bawat isa. Pagkaisahan natin yung kabigatan ng bawat isa. Kung nalaman natin may kabigatan siya, meron siyang tendency paglihis sa direksyon ng Diyos, panalangin mo siya, palakasin mo siya, persuade mo muli siya to lead him again sa gospel. Kung may nagse-celebrate naman, imbis na ingkit yung ating maranasan, tayo rin ay makaselebrate sa Kanya. Minsan, kaya ayaw nating manalangin. Ay katulad ni Jonah, ayaw niyang i-bless sila ng Panginoon. Ayaw mo mag-speak ng blessing, ng katotohanan sa Kanya. Nakita po natin, very practical ang tinuturo sa atin ni Paul. We have to recognize na iisa na, nakakabit na tayo sa ating mga laman, sa ating mga buto. Nakakabit tayo sa vine. At kung meron man tayong pagbubunga, hindi dahil sa pagiging kabit-kabit natin, pero dahil connected at iisa na tayo kay Christ. Sabi ni Spurgeon, dito po ako magtatapos, the blessing of unceasing prayer is not the property of the preacher or leader alone. All can share in it. Perhaps you will never preach, but you may pray. If you cannot climb the pulpit, you may bow before the mercy seat and be quiet, as great as a blessing.
Ang ibig sabihin nito, lahat tayo ay tinatawag na magpanalanginan. Huwag niyong iwan ito sa iisang tao lang. At napakaganda kung paano inet ni Pablo itong chapter 15. Ito ay sa prayer. Sinimulan niya ito sa chapter 1, siya ay nananalangin at inet niya pa rin sa prayer at sa doxology. Na kung tayo ay may panalangin sa bawat isa, tayo ay nag-share ng gifts, yung peace of God will be shared among us, will be upon us. Ine-exalt nito yung peace na meron na tayo, shalom na meron tayo, grace and peace unto you, brothers. May regalo tayo at kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin lang din ng peace, wala nang wall sa bawat isa, wala nang female at male, wala nang mayaman, wala nang bata, wala nang mahirap. Lahat na tayo ay iisang katawan kay Kristo. Nawa, mapalakas tayo at magamit natin to as we continue to edify the church and as we continue to build up His church that is entrusted to us. At kung ikaw may kinakausap ako na wala rito pa kay Kristo, kung ang paraan ng kaligtasan na iniisip mo ay paraan ng pagbibigay, o kaya nananalangin ka dahil kaya ka naliligtas, mali pong kaisipan niya. Bitawan niyo po yan at ipapahamak ka po niya. Hindi po kailangan ng Diyos ang inyong pagbibigay. Hindi po kailangan ng Diyos ang inyong panalangin para kayo ay maligtas. Ang kailangan nyo ay ang pagsisisi at tingnan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay sa lugar ng makasalanang katulad mo at katulad ko. Siya ay napahirapan para hindi na natin danasin ang krus, kundi mabigyan tayo ng hardin. Siya ay namatay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at hindi na tayo mapahamak magpakailanman. Kailangan mo ay si Kristo at ang Ebanghelyo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan simula nung bata pa. At pagkatapos mong ikaw ay nanampalataya at makatanggap ng grasya ng Panginoon, doon ka. Kasama ng mananampalataya at maraming mga churches na makikiisa sa pagtugon sa pangangailangan ng bawat isa at pakikiisa sa panalangin sa pangangailangan ng spiritual na needs ng bawat isa. Nawa, maluwalhati ang ating Panginoon at magamit natin itong mensahe na ito sa ating lakad bilang isang iglesia. Tinatawagan ko po ang ating presider para sa